Time Radio. Golden Tiger. Golden Tiger. This is Golden Tiger Radio. The power. 220 volts. The frequency. www.goldentigerradio.com. The call letters. GTR. And the station. Golden Tiger Radio. This is the Golden Tiger Radio. We've got the... At nagbabalik ulit ang iyong kulokoy ng radyo. Walang iba kundi si Emi Panyo. It's 3:12 in the afternoon. Araw ng Thursday, February 19, 2026. Ay nako. Kumusta na? Kumusta ang lahat? Nakapagmerienda na ba ang lahat? Naway sana nakapagmerienda na lahat, no? Sana ay lahat ay masaya ngayong alas 3 ng hapon. Diba? Dahil ako ay pikon. Ay nako. Sa dami-dami ng problema ng mundo, sumabay ka pa! Alam nyo, bago ang lahat, binabati ko muna mga taga BFRV. No, kamusta ang ating community dyan? Naway lahat ay nakapagmerienda na sa mga destinasyon na dapat magmerienda. Dahil ako ay medyo nagugutom na, parang gusto ko ng tusok-tusok. Sarap pagtusok-tusok ngayon, no? Tsaka maggulaman kasi mainit, no? Binabati ko ulit ang Swoon Bikes, no? Nang gumawa ng aking bisikleta kaninang umaga. Magandang araw po sa inyo, Swoon Bikes. No? Naway sana mga sponsoran na mga gears and all, diba? Anyway, so nakuha nga ang pikon ko ngayong araw. At sumabay pa talaga to. Meron ng kakalat na naman sa mundo ng internet. Ang mga taong isa lang pala siya. Ang taong napaka self-righteous at tingin niyang siya lang kinakausap ni Papa Jesus. No, hindi ko napapangalanan. Alam nyo, napipikon talaga ako sa mga taong ganito. Marami akong kilalang ganito eh. Hindi ko naman sa nilalahat ang lahat, no? Marami akong kilalang napaka self-righteous. Talaga naman, no? At ngayong araw ay may nakuha talaga ang aking pikon. Pikon na talaga ako sa mga lalaking napaka, alam mo yun, napaka-controlling. Higit pa sa ginagawa nila ang pagmamicromanage, no? At tingin nila sa sarili nila na napaka-perfect nila. Talaga naman, nakapikon talaga. Diba? Ay nako. Diyos ko. Alam nyo, nakakapikon talaga yung mga taong ganyan, no? Napaka self-righteous. Tingin nila na sila lang kinakausap ni Papa Jesus. Tingin nila sila na yung pinaka-perfectong tao sa mundo. Pero, ang mga pinaggagawa ay higit pa sa demonyo. Ultimo, si Satanas gusto mag-resign dahil sa inyo. Bakit ba ako nagagalit? Napaka talaga. Nakakainis. Alam yon, sobrang nakakainis. Isipin mo naman. Ultimo, mga nanay, gustong ipag-bra ang mga nanay para lang hindi magkaroon ng iisipin yung mga anak nila. Ano ka ba? Ikaw kaya mag-bra? No? Whole day, walang hubaran. Sa tingin mo hindi magiging komportable? Nakakainit ng naulo, di ba? Tapos, sasabihan mo pa, marami sa kabataan ngayon ay mali. Eh di ikaw na ang tama!
Ikaw na magaling! Kami na mali! Kami na! Diba? Hindi lang yun eh. Homophobic pa. No, napaka-homophobic. Diba? Ano ka ba? Sinasaulo mo ba ang pagbabasa ng Biblia? O ina-addict mo kagaya ng sinasabi ni Wilma Dasset? Ginawa mo kasi addiction ang Biblia eh. Sa maling paraan eh. Kaya ka ganyan eh. Diba? Alam nyo, no, sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon always check your attitude bago ka magsalita para sa iba. Okay lang naman magkaroon ng opinion. That's okay. Pero yung mag-implement ka ng mga... Ay! Yung mag-implement ka ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga nararapat at hindi naman talaga tama, di ba? Alam mo, Brad, hindi lahat ng sinasabi mo, no, hindi lahat ng opinion mo ay kinagugustuhan ng karamihan. Ako, na-review ko lahat eh. Lahat ng footages na tungkol sa kanya, lahat ng lahat ng sinasabi niya, utak talangka. Alam mo yon? Utak talangka. Yan ang specific, no, na kaya kong sabihin. No? Hindi ko lang mapangalanan. Ayoko pangalanan eh. Dahil baka mamaya kung ano mangyari sa akin eh. Diba? Pero I'm speaking on behalf of everybody na ganyan din ang utak. No, marami din naman ako na alam na kilalang tao na ganyan. No, utak talangka. At ang mahirap, some people always share about Bible scriptures pero hindi naman nila ini-embody. Hindi naman nila sineseryoso. 'Di ba? Hindi reliyon ang problema. Ikaw, Brad, ang problema. Diba? Sila ang may problema eh. Mindset mo may problema. I mean, may mga kilala akong same religion niya. May mga kilala ko, hindi ganyan utak nila. Hindi talaga. Diba? Nakakainis lang talaga tong celebrity na to. Sobrang nakakainis. Ayoko lang pangalanan. Pero nakakainis siya. Nakuha niya talaga yung pick ako. Ngayong araw. Oo. And alam mo ba, during the interview with Boy Abunda, talagang yung body gesture niya, sinabi niya pa doon na tawag dito, dati nga akong nagkakasala eh. Dati akong maraming babae. Mali na nga! Pinagmalaki mo pa! Maling-mali na nga, pinagmalaki mo pa. Ano sa tingin mo, maangas ka ngayon? Angas mo, Brad. Ang dami mong chicks noon. Diba? Mali na nga, pinagmalaki pa. Hindi na nga tama, pinagsasabi pa sa iba. Diba? Napaka self-righteous ng taong yun, ng celebrity na yun. Kaya hindi ka natanggap sa Kaya tanggal ka agad sa Starstruck eh. Diba? Alam nyo, mga Tiger Kada, no? It's okay to tell an opinion. It's really okay to say anything that you want. We have freedom of expression. Pero wag naman to the point na, Diyos ko, hindi ko na maipaliwanag. Hindi ko na kayang maipaliwanag pa kung ano man yung dapat pwedeng sabihin sa kanya. Diba? Okay lang naman eh, magsabi ka ng opinion mo. Siguraduhin mo yung opinion mo ay tama. Diba? Pag pinag-isipan muna. Hindi yung bigla na lang obas dyan sa bibig mo at gusto mo nang kontrolin yung buong mundo. Sino ka ba? Diba? Nakakainit lang ng ulo. Alam mo yun. I'm not just speaking or binabato ko lang sa kanya. May mga ganyan tao din talaga. No?
Magbago kayo. Kayo ang magbago. Kayo magbago. Hindi lahat, no, ay mag-go along with your ways. Okay? Nakakait na ulo. Ultimo, yung anak niya, tinakwil niya kasi parte ng isang komunidad, no? Bakit? Kung sinasa puso mo ang sinasabi ng Diyos, bakit mo kailanganing itakwil ang anak mo? Nabasa mo ba sa Biblia na bawal yung ginawa mo? Kung talagang nagbabasa ka ng Biblia o ina-addict mo lang, kagaya sinasabi ni Wilma Dasent. Diba? Nakakainit na ulo talaga, as in. Isipin mo, sinasabi niya pa na marami akong babae nun. Apakadami kong babae nun. Pero yung pananalita niya, napakayabang. Panoorin niyo yung interview nung ano na yun, yung celebrity na yun. Viral yun ngayon eh. Panoorin niyo sila, no? Panoorin niyo sila sa YouTube. Yung interview with Boy Abunda. Panoorin niyo. Diyos mio Marimar, nabaliw ako eh. Tsaka iba yung aura niya. Napaka-negative ng energy niya. Miski ako hindi ko gugustuhin panoorin siya. Talaga, meron nga ako napanood parang podcast. Diyos ko pa! Napikon ako, nakuha niya yung pikon ko. No? Na-switch niya sa utak ko yung anger mode ko. Alam mo Brad, ito masinsinang usapan na to. Yung mga ganyang bagay, okay, yung mga sinasabi mo, no, sa interview, isipin mo muna bago mo sabihin or ano mo yun, i-tape sa camera. Lakas mo ka mo luma. I-tape talaga. Pwede naman i-record. Pero isipin mo muna kung tama ba ang sasabihin mo at kung mag-a-agree ba ang mga tao. Hindi yung parang masigit ka na kay God ngayon? Akala mo hawak mo lahat ng tao sa mundo Diba? Wala naman akong doon. Kumbaga, wala naman akong say doon about sa religion and stuff. Maganda nga yun eh. May naniniwala ka eh. Ang problema, sa sobrang niwala mo, ang pinapaniwalaan mo na lang ngayon, sarili mo. Diba? Mali naman yun. Nakontrolin ang bawat utak ng mga tao. Sino ka ba? Sino ka? Naawa ako dun sa asawa mo, Brad. Siya ang pillar ng isa sa mga pillar ng sex bomb eh. Isipin mo, dahil lang sa pananamit ng kabuhayan niya yun eh. Kabuhayan nila yun eh. Doon kayo nabubuhay. It's entertainment. Diba? Hindi naman sinabi maghubod-hubad eh. Binabayaran eh. Binabayaran dahil sa talento nila. Hindi dahil lang doon sa katawan na pinapakita nila. Hindi naman sila nagpapakita ng ng kaloob-looban eh. Diba? They're showing entertainment. Ikaw ang may mali sa utak mo. Diba? Ikaw na celebrity ka, ang may mali sa pag-iisip mo. Hindi lahat ng tao ay kagaya mo mag-isip. Kailangan mo baguhin ang pag-iisip mo. Napikon to eh. Ultimo yung LGBT community. Binira niya. Yung mga kabataan, doon ako napikon sa kabataan eh. Hindi raw maintindihan. Ikaw hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano ang entertainment sa hindi. Kasi ang pinapaniwalaan mo lang, utak mong talangka. Diba? Very controlling. Alam mo, ayoko talaga ng mga ganyang mga ganyang tao.
na sobrang controlling. Alam niyo kung bakit? Kasi wala kayong kalayaan dyan eh. Ang masusunod lang sila eh. May mga tao naman or may mga ano naman na controlling pero in a way na alam mo yun, pag alam naman nila na mali sila, aakuin nila na mali sila. Pero meron mga tao na mali na nga sila, kinokontrol ka pa at the same time, hindi pa sila nag-take na accountability. Nakakapikon eh. You keep on sharing scriptures that you don't embody. Mabuti sana kung ini-embody mo. Interview lang. Napakaangas mo. Sinabi mo pang hindi ka mayabang pero yung body language mo napakayabang mo. 'Di ba? Okay lang sana okay naman maging humble eh. Wala namang problema dun eh. Ako wala akong mapagmamalaki eh. Bakit ko kailangan magyabang, 'di ba? Gesture ko hindi ako magyabang. Normal lang. Pero yung kailangan pang sabihin na hindi ka na nga mayabang pero yung body gesture mo, 'di ba? Ibang-iba sa sinasabi mo. Doon tayo nagkakatalo. Yun lang naman ang akin doon sa issue na yun, no? Sa issue ng celebrity na yun. Nakakapikon ka, Brad. Sa totoo lang, pikon na pikon talaga ako. Ayoko ng energy mo, ayoko ng anything else from you. Ultimo opinion mong talangka. Sipin mo pati mga anak. No? Naisip mo yung Brad? Saan mo na kayo, men? Sa kanal nyo? Ay nako, sa mga hindi pa nakagets, no? Kung ano pinag-uusapan natin, no? Pinag-uusapan natin ay isang celebrity na nagba-viral ngayon dahil sa mga sinasabi niya, no? About sa mga bagay-bagay na hindi naman niya sakop, na dapat hinayaan na lang niya. At kung may opinion siya, sabihin niya in a nicer way. Hindi yung parang mayabang na siya, sinasabi niya pang hindi siya mayabang. Nag-viral yun ngayon. Pag napanood yun ng interview, panoorin nyo yung live ni Wilma Dacent. Magigets yung context na sinasabi ko. Diba? Makukuha nyo. Actually, lahat naman nanonood ngayon eh. Alam naman eh. Alam naman ang issue na yun dahil nga nag-viral nga siya ng sobra. Nag-boom nga siya. Pero nakakapikon kasi, di ba? Nakakapikon. Pikon na pikon ako sa mga ganun tao. Sa mga ganyang celebrity daw kuno. Nako. Buti na lang na ekis ka. Hindi yan ugali mo. But anyways, no, hindi tayong papa-negative energy ngayon dahil is 3:30 ng hapon na at karamihan sa atin ay nag-uuwian na. Diba? Mag-iingat ang lahat pa uwi, no? At kung hindi pa kayo naka-follow sa Golden Tiger Radio, i-follow nyo na kami sa Facebook, TikTok, Instagram at YouTube at Golden Tiger Radio, no? At syempre, subscribe nyo kami. Dili na. Hindi na, minsan lang. Subscribe na. O kung ayaw mag-subscribe, download mo na lang yung app na Golden Tiger Radio sa Apple App Store at Google Play Store, ha? Yeah, okay? Okay! At muli, ako po ang iyong Kolokoy na Radyo. Kayo magpapaalam na mag-iingat ang lahat. Always keep your smile, no? Pakita niyo sa mga tao, no? Para maging masaya ang mundo, di ba? Ako po ang iyong Kolokoy ng Radyo. Ako po si Epipanyo. At see you bukas, no? 1 to 4 p.m. Dito lang yan sa Tambay Tales sa Golden Tiger Radio. Alright! Alright! Ay, nako. And here's a song of Ariana Grande. Para naman lahat ay ay makalaya sa mga ganyang mindset. Here's a song of Break Free of Ariana Grande na may intro pa. Bakit may intro yan? Ah! Yan. Bye! Take it. I should have said it before.
friends anymore.